Yan, bagamat hindi nakasulat na isa sa mga basihan para matanggal ang presidente, yan mismo ang pundasyon ng 1986 Constitution. Kasi 1986 Constitution, nais nating um, i-institutionalize, kumbaga bigyan ng buhay forever sa ating kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ang people power. At yun nga po ay nandoon, nakapaloob dun sa probisyon ng saligang batas na nagsasabi ng taong bayan ang tunay na soberenya sa bansang Pilipinas. At dahil ang taong bayan ay ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na magsisante ng presidente kung sa tingin nila ay panahon na para sisantihin dahil hindi niya nagaganapan ang kanyang katungkulan. So, sabi po ni Harry Roque, may karapatan daw po ang taong bayan na magsisanti daw po ng presidente at binanggit po niya yung 1987 Constitution. Actually, ang dinig ko nga 1986, no? Pero ang alam ko po 1987 Constitution. Yan po, bukang bibig na naman po nila yan. Yung EDSA, People Power, 1987 Constitution. Kaso kasi, Harry Roque, paano kami maniniwala sa inyo? Noong panahon nyo, nung admin ni dating Pangulong Duterte, di ba kayo nga yung ayaw sa people power, sa mga nagrarally? Alam mo, ramdam ko bilang Pilipino nung panahon nila Harry Roque, nung nakarang administrasyon, na na-demonize po ang 1987 Constitution ng EDSA People Power at ang mga dilawan po, no? So, itong mga ito, nung panahon nila, doon ko naramdaman na ayaw nila sa people power, sa EDSA, sa mga Aquino. Bakit ngayon, bukang bibig nila? Bakit ngayon na nakikita nila na nagkakaroon ng pagsasama-sama ang yellow, ang pink, ang red, ang loyalists at mga pro-Marcos at pro-government? Bakit tila pinapaulit-ulit nila at nagiging bukang bibig nila ang 1987 Constitution ng EDSA, ang people power? Hindi po ba mga kababayan? So parang para sa akin napaka-hypocrite ano. Yung sinasabi niya na taong bayan po ang magsasasante sa Pangulo. Ang problema kasi sa inyo, Harry Roque, hindi naman kayo ang taong bayan. Ang taong bayan ay yung majority, yung mas marami. Yung yellow, yung pink, yung red, yung loyalist, yung pro-Marcos, yung pro-government, yung pro-Filipino, hindi pro-China. Ang taong bayan ay binubuo ng iba't ibang sektor ng lipunan. Nandyan ang simbahan at iba't ibang relihiyon. So, nandyan ang mga negosyo, eskwelahan, universidad at iba't ibang organisasyon. Yan ang taong bayan, no? Kaso, yung sa inyo, mga DDS lang ang tawag dyan, hindi taong bayan yan. Hindi nyo nga mapantayan itong kahit ito, prosesyon ng Nazareno ngayong araw. Ang daming tao dyan. Hindi nyo nga mapantayan yan eh. Ang EDSA people power nyo ay mabibilang lamang ang dumadalo. And may nabalita pa nga po tayo, sabi sa balita, ayan o, basahin nyo na lamang po. No? So, hindi nyo na sustain ang inyong people power, ang inyong maisog rally, at hindi kayo dumadami, umuunti kayo. At sa balita nga po, nakalagay dyan, mas marami yung tao na gustong ma-impeach si BP Sara. So, sa nakikita ko sa ginagawa po ng kampo ng mga DDS na bukang bibig po ang Dilawan, sila Atty. Leni Robredo, ginagamit si Benigno Aquino, yung tatay po ni Pinoy Aquino, si Ninoy Aquino, no? Ngayon, kinukudanan nila yung nangyari kay Ninoy, ang 1987 Constitution, binabanggit nila ang EDSA People Power, no? Binabanggit nila ngayon kasi nakikita nila na meron pong pagkakaisa ang yellow, ang pink, ang red, ang loyalists at saka ang mga Marcos supporter at ang mga pro-Filipino, pro-government, no? Kaya natatakot po sila. Sa tingin ko, natatakot po yung mga pro-China at mga DDS dahil mas marami pong nagsasama-sama. At ramdam po nila na hindi sila magtatagumpay. Kaya ngayon, ginagamit po nila ang pangalan ni Ninoy Aquino, ang EDSA People Power, ang 1987 Constitution, si Cory, para ano? Para ibalik na naman po nila ang hidwaan po, no, ng mga yellow at saka po ng mga loyalists. Hindi tama yan. Hindi tayo uunlad dyan kung babalikan po natin ang nakaraan. No? Sa ngayon, mas unahin po natin ang Pilipinas. No? Wag po tayong nagpapadala dito. Ito po talaga yung kinakatakot ko eh. Yung magtagumpay po ang mga DDS na paghiwalayin na naman po ang mga nagkakaisang Pilipino ngayon. Yun po yung worry ko eh. Kasi yan pong taktikang yan, divide and conquer, yan po ang taktika po ng China.
Ngayon po nakikita natin na may pagsasama-sama, may common ground at pagkakaisa po ang yellow, ang pink, ang red at ang mga loyalists na may pinaglalaban sila na pareho para sa bansa. Ang nakikita ko pong taktika ng mga DDS ay ang pagwatak-watakin na naman po tayo, paghiwa-hiwalay na naman po tayo, mga kababayan. Huwag po tayong magpadala. Yan po talaga yung worry ko. Kaya binibigyan ko ng response ang mga sinasabi nila Harry Roque. Sa aking opinion, kaya nila binabanggit na naman po ang EDSA 1987 Constitution, may gumagamit na naman po sa pangalan ni Ninoy Aquino, ay dahil takot nga po sila at ayaw po nila nang nangyayari ngayon na nagkakaisa po ang mga Pilipino. Ang yellow, ang red, ang pink, ang mga loyalists. Yun po ang ayaw nilang mangyari. Kaya mga kababayan, huwag po tayo magpapadala. Huwag na po tayong bumalik, no, sa nakaraan. Iusad na po natin ang Pilipinas, no? Ang importante yung ngayon at ang hinaharap ng ating bansa. Ito pa mga kababayan, ito pang sabi niya. Pakinggan niyo po. Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang EDSA 1, EDSA 2 at EDSA 3, bumalik ang libo-libo natin mga kapatid sa EDSA, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 araw na nagpulong sa EDSA para ipahiwatig, unang-una, ang pagtutol nila sa charter change para magkaroon ng Marcos Forever, ang pagtutol nila sa impeachment ni Inday Sara Duterte, at ang kanilang pagtutol sa lantarang korupsyon na nangyayari. Ayun mga kababayan, ano? So lagi nilang bukang bibig po. EDSA, people power, libo-libo daw po yung pumunta. Nasaan yung libo-libo? Na-sustain nyo ba? Na-maintain nyo ba? May nangyari ba? May naging resulta ba kayo? Dumami ba kayo? Lalo ba kayong dumami? Hindi. Lalo kayong umunti. Mga kababayan. Sa mga kakamping ko at sa mga yellow, wag po tayo magpadala sa kanilang mga kinukuda, no? Magkaisa na po tayo, makiisa po tayo sa mas maraming Pilipino na magpapaunlad ng bansa natin. Tingnan niyo itong sabi ni Harry Roque dito. Sabi niya, the diehard Duterte supporters, as we all are aware, have been waging a lonely battle against the current administration. Tama, lonely, kasi kayo lang eh. Tsaka kasi diehard kayo eh. Dapat diehard kayo para sa Pilipinas, hindi para sa iisang politiko or mga politiko lamang. So sabi niya, have been waging a lonely battle against the current administration, especially in their call for a hair follicle test for PBBM to determine his physical and mental fitness to lead the country. Ayun na naman. The Dilawans have, binanggit na naman, the Dilawans have been eerily silent on this issue. Tahimik daw po ang mga Dilawans. Alam nga namang sumama sa inyo. And most issues surrounding the presidency of Marcos Jr. in the last 3 years. The budget debacle in the last month of 2024 gave rise to massive public indignation, including reaction from the Dilawans. For the first time, we have seen a common issue, a common ground for the DDS and the Dilawans. Ayan, paulit-ulit na Dilawans. Pwede pala, after all, we only have one Philippines that we dearly love. Ano ba itong sinasabi mo, Harry Roque? Walang common ground ang mga Dilawan at mga DDS, no? Hindi kami makikiisa sa inyo. Kung meron mang pinaglalaban ang mga Dilawan, ito ay para sa bansa. Ang mga Dilawan ay hindi pro-China at hindi lamang basta makapolitiko. No? So, gamit niya na naman ang salitang Dilawan. Dahil takot talaga kayo sa nakikita nyo na nagsasama-sama ang maraming Pilipino. Kita nila na talo na sila, kokonti sila, hindi sila ang majority, mga kababayan. Kaya nga po, mga kakamping, mga yellow, wag po tayong sumunod at maniwala, no? Wag po tayong magpadala sa paggamit nila sa mga salitang EDSA, 1987 Constitution, Dilawan, Aquinos. Wag po nating kalimutan kung paano binalahura ng mga DDS vloggers, ng mga DDS trolls, si Atty. Leni Robredo, si Pinoy Aquino. Wag po nating kalimutan yon. Sa akin pong palagay, kaya bukang bibig po nila yung yellow, Dilawan, EDSA, People Power, 1987 Constitution, sa akin pong palagay, gagamitin po nila tayo para sa kanila pong political interest na para lamang sa mga politiko at pro-China. No? Dito po tayo sa makabansa, maka-Pilipino. Magsama-sama po tayong mga kakamping, mga yellow, mga loyalists at pro-Marcos para po sa bansa. No? Wag po para sa politiko.
para po sa bansa at sa kapwa natin Pilipino. 3 taon na po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Konti na lamang po mga DDS. Maawa na kayo. Magbigay naman kayo ng respeto. Patapusin niyo po yung mama. Hayaan po natin siyang patunayan ng kanyang sarili. Mag-iwan ng legacy sa kanyang panunungkulan. Huwag naman kayong ganyan na hindi nyo binibigyan ng respeto eh. Kayo naman ay hindi naman kayo pinanawagan na patalsikin. Wala akong naalala na nagrally ng kagaya ng ginagawa ng mga DDS ngayon na regular. Halos buong taon ng 2024 nagrally sila. Nung panahon ba ni PRRD, meron ganyan na buong taon nagrally para lamang manghikayat, patalsikin si PRRD? Wala naman, di ba? Sa katunayan, yung mga nagrarally noon, sinasabayan pa nga ng mga polis na nagpapatugtog ng malakas eh, para hindi marinig yung sinisigaw ng mga nagrarally. Tapos ngayon, parang kayo ang biktima at dapat kayong suportahan, mga kababayan, no? Especially sa mga kakamping at mga dilawan. Huwag po tayong magpapagamit sa kanila. Ang tingin ko sa kanila, they are appealing to our emotion. Kasi kapag narinig po natin yung salitang EDSA, people power, yung Aquino, alam naman natin na tayo medyo sensitive, no? So wag po tayo pumayag na magamit tayo at wag po tayong pumayag na gamitin nila ang mga salitang iyon. Dahil ang taktika nga po, no, dahil nakikita nila nagsasama-sama ang maraming Pilipino, yellow, pink, red, nagsasama-sama, gusto nilang pagwatak-watakin na naman para sila po ang mamayagpag. Yun po ang aking opinion dyan. Yun po ang aking pakiusap, mga kakamping, mga dilawan. Huwag po tayong sasama sa mga DDS, no? Huwag po tayong sasama sa mga yan. Tayo po ay mga makabansa, mga Pilipino, gaya po ng mga loyalists at mga pro-Marcos. Dahil si PBBM po, hindi po maka-China eh. Kitang-kita naman po natin, makabayan siya. Ang mga Aquino at mga Marcos naman, kahit magkaiba ang pananaw pagdating sa politika, yan si BP Leni, si PBBM, sila Pinoy, Aquino, kahit po sila ay magkakaiba ng pananaw sa politika, sila po ay pare-parehong makabansa, patriotic, no? Hindi tayo ibebenta sa ibang bansa, no? Kaya magpasalamat po tayo ngayon dahil meron po tayong nakikitang pagkakaisa ng mas maraming Pilipino. Huwag po tayong pumayag na mamayagpag at magtagumpay yung gustong pagwatak-watakin tayo, paghati-hatiin tayo na naman. No, yun po talaga ang worry ko. No? Kasi kapag po tayo nagwatak-watak, especially ngayong padating na election, May, ngayong taon na ito, pag nagwatak-watak pa tayo, ang mamamayagpag po mga pro-China. No? Ako nga po, ang motto ko, kahit sino nang manalo sa 2025, sa 2028, basta wag lamang pong pro-China. Nakita naman po natin ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Dumami po ang Chinese, undocumented Chinese, na nakabili ng libo-libong ektaryang lupain sa Pilipinas, tapos namihasa, lumakas ang loob ng China at yumabang sila sa West Philippine Sea, tapos yung mga Chinese na involved sa mga drug smuggling, hindi naman po nahuli, mga kababayan. So sana po wag po tayong pumayag na paghiwa-hiwalay na naman po tayong mga Pilipino. Ingatan po natin ang bansa natin, ingatan po natin ang pagkakaisa ng mas maraming Pilipino. Maraming pong salamat mga kababayan. Sana po yung makapag-comment kayo at malike nyo ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.